Grabe, nadadamay na po ang industriya ng malayang pamamahayag. Ang mga broadcast journalist or lehitimong mamamahayag, traditional media, dito po sa talamak na korupsyon sa ating bansa. May mga nagdududa na may ilang mga taga-media ang kapanalig o nakikinabang o nagpapagamit sa mga pagpopromote, propaganda ng mga kontraktor. Yan po ang nakakalungkot ako. Inaamin ko po, mahigit ng 3 dekada ako sa broadcast industry, radyo at telebisyon. Pinagdaanan ko na po ang pagko-cover sa lahat ng mga opisinang pinagkukunan ng balita. Police, NBI, Korte, Kongreso, Senado, sa Malacanang, sa military at lahat po. Pinagdaanan ko yan ng reporter pa ako. At ngayon, bilang news anchor, alam pa rin natin ang mga galawan dyan. Pero ito pong nangyari na pinaputok ni Vico Sotto. Mataas ang kredibilidad. Batang mayor na may prinsipyo sa Pasig. Hindi po yan biro. Kasi until now, pinaninindigan niya. Hindi niya binabawi ang kanyang paniniwala na posibleng mayroong perang involved sa pagka-interview kay Sara, kontraktor, Iskaya. Kasi po, 5 yatang construction company ang positibo do sa 15 kontraktor na pinangalanan ng Pangulo. Yung Alpha at saka yung St. Timothy. Kanya yan yung iba pa. At hindi naman kinaila. Pinagyabang pa nga yung napakarami niyang mga kotse na napakamamahal ng presyo niyan. 40 kotse. Milyon-milyon. Saan galing yan? At yung pag-amin na galing sa public works, mula nang sila yung mapasok sa public works, pagkuha ng kontrata, doon nagsimula ang kanilang maranyang buhay. Bakit ina-promote pa? Bakit ina-expose pa ang napakarami ng mga kayamanan? At ginamit pa ang media. At ito naman mga media, nagpagamit. Nagpagamit kasi pumayag. Pwede ka naman tumanggi. Ba't hindi kayo tumanggi? Kaya ngayon, hot issue kayo. Dahil si Mayor Vico Sotto na naging kalaban sa politika nitong si Sara Diskaya. Tumakbo po yung mayor sa Pasig. Katakot-takot ang batikos na ginawa ng mga yan laban daw kay Mayor. At nalaman niya ni Mayor talagang malaking kontraktor, maraming pera. Pero hindi nagtagumpay. Ibinoto at sinuportahan ng mga taga-Pasig si Vico. Alam ni Vico kung ano ang operation ng construction company niyan. Ang kahit ng pamilyang yan. Ngayon, na-interview. Sabi nila, na-interview namin yan before election. Kahit kailan yung in-interview. Pero alam naman yung ganong kayaman, bilyon-bilyon ang pera. Kontraktor ng gobyerno. Malaking porsyento talaga dyan, kaduda-duda ang yaman. Bakit nyo ipinapromote pa? Kaya ang mga tao, hindi naniniwalang tiway lang yan. Thank you lang. Or kapi-kapi lang. Dahil yung mismong mayor ng Pasig na merong kredibilidad, siya ang nagsabi. Meron pa nga siyang sinabing amount Hindi lang daw ganun. Alam niyo sa pag-i-interview, hindi lang naman pera ang pinag-uusapan yan. Ang korupsyon. Yung bigyan ka ng regalo, halimbawa bigyan ka ng isang relo na mamahalin, o bigyan ka ng kotse, bigyan ka ng mga bagay na galing sa kanya para sa iyo. Parte ng korupsyon sa media yun. Naalala ko nung araw Pero wala na yun. Nasa kabilang buhay na po yung kinikilala ring broadcast journalist. Binigyan din ng mamahaling kotse. Jaguar pa yata yun. Ng politiko. Para lang ipagtanggol yung politiko. Baka rin nangyari. Yun. Hindi kotse ay binigay. So ito na naman, yung paninindigan ni Mayor hindi biro. Kung i-threat nga sa kanyang kakasuhan ng libel pero hindi sinatakot. Sabi niya, di kasuhan niya ako, basta paninindigan ko. May perang involved sa interview niyan. Lalo na ngayon, mayroong nagsalita na isang media na siya daw ilang beses inoperan. Pakiusapang interviewin siya, i-promote parang gano'n. Pero hindi niya tinanggap kasi nga may something. Kung natanggihan ng mga dating media o yung unang inuperan
para mag-interview sa kanila. Tinanggihan. Bakit tinanggihan? May something. May perang involved o meron kung anumang kapalit. Hindi niya tinanggap kasi may kredibilidad. Oy, bakit itong dalawa hindi nakatanggi? Hindi ko sinabing tumanggap. Bakit hindi sila tumanggi na ma-interview? Hindi naman ma-justify. Ay, itong aking channel nagpupromote kung paano nagtatagumpay ang isang tao. Sandali. Umami ng kontraktor Umami ng kumukuha ng kontrata sa gobyerno. Ibig sabihin, people's money. Pera ng taong bayan yan. Nung malaman mo, wala kang man lang follow-up na tanong. O bakit kayo mama sa public works? Nangurap ka ba? Walang ganun Tapos nung ipakita yung kotse na kahilerang napakala, 40 kotse yung pinakamahina, 20 million. Meron ng 200 million, meron 400 million ng isa. Tuwan-tuwa ka pa't nakita mo yung maranyang buhay. Alam mo ng kontraktor sa gobyerno. Hindi ka nagdudang illegal yan. Yan ang tanong. Dapat kasi ang media, pagka nagtrabaho, nag-interview, dapat hindi PR. Hindi kasipsipan. Dapat pukpukin nyo yung interview nyo. Bakit kayo maman? Saan galing ang kayamanan mo? Baka pera ng bayan yan. Ganunin mo. Pero dahil nga sa baka may kasunduan, kaya walang ganang tanong. Kaya ngayon, saan kayo maniniwala? Kay Mayor Vico Soto? O dun sa kontraktor? O dun sa dalawang mamamahayag? Dalawa lang naman yan. Alam niyo kung sino yan. Kaya nakakalungkot. Ako nalulungkot dahil ako po yung member din ng traditional media until now. Bakit nangyayari po ang ganito? Hindi ko sinabing binibigyan nila ng proteksyon, pero malinaw na kanilang na-promote pa yung kontraktista doon sa interview. Na-promote pa yung karangyaan ng kailang buhay. Pero ngayon, punong-puno ng pagdududa kung saan galing ang pera. Mas marami nagdududang pera ng mamamayan ang ibinili dyan. Kasi ghost project. Sabi ng Pangulo, involved sa ghost project. Multong project, binayaran, full payment galing sa pera ng bayan. Pero walang ginawang proyekto. Ay di multong project, nakakaw yan. Tapos interviewin mo pa, ipopromote pa yung kayamanan. Ano ka? Responsibility and accountability. Ang broadcast journalist hindi madaling trabaho, napakahirap na trabaho. Dahil kredibilidad ang nakataya dyan. Hindi ko sinabing wala kayong kredibilidad. Ang mamamayang Pilipino na ang bahala kung saan sila maniniwala. Tatlo lang naman yan Mayor, kontraktor, at yung media nag-interview. Saan kayo maniniwala sa tatlong yan na nagsasabi ng totoo? Pero ulitin ko, until now, wala nang paputokin ni Mayor ang balitang yan na posibleng mayroong perang sangkot yan sa interview. Hindi niya binabawi. Kanya daw paninindigan yan. Magdemanda na kayo, haharapin daw kayo. Wow! Ang tapang ni Mayor Vico. Parte ng korupsyon ang pinag-uusapan dyan.